Magpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 16, 2024. And for today, we will continue our theme of serving the Lord as a family, no? And ang topic po natin, ang main focus natin for this day is parent and children for Christ. So yung konteksto daw po ng pagsaserve natin sa Panginoon ay mapupunta sa konteksto ng pagiging anak at pagiging magulang. Makikita po natin to sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4 na nagsasabing, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." Sa Tagalog, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimaksik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon." So sinasabi po rito na bilang mga anak, kinakailangan pong alagaan at sunurin natin ang ating mga magulang. Ito po yung utos ng Diyos. Hindi po ito utos ng kahit sino man. And kapag diligent daw po tayo sa utos na ito at sinunod po natin ang Panginoon, let us expect na magiging maganda at mabuhay ang ating buhay sa lupa. This is a promise sa atin ng ating Panginoon. And let us always remember, God's words are always true. Lahat ng kanyang mga salita ay mapapatotoo. Walang nababaling pangako ang ating Panginoon. So, kapag ikaw, isang anak na marunong sumunod at gumalang sa inyong magulang, expect na magkakaroon ka ng maganda at mahabang buhay sa mundo. And kapag ikaw naman po ay isang mga magulang, gawin daw po natin yung mga aksyon na naghihikayat sa mga anak natin upang maging tagapaniwala ng Panginoon. Hindi po yung mga aksyon na maglalayo ng ating kalooban sa ating sariling anak. Hindi po yung inaaway natin sila or inaabuso natin sila. Kasi kapag ginawa mo yun sa anak mo, not only will you not influence them to believe in the Lord, pero lalayo din sila sa'yo. Yung loob nila hindi magiging comfortable with you. So, kung hindi sila komportable sa'yo, paano pa nila paniniwalaan yung sinasabi mo patungkol sa ating Panginoon? So, dapat lang po sa mga magulang na simulan nila yung kanilang mga anak sa pagiging magalang, pagiging mapagmahal, maunawain. And sa ganung proseso po, maging inclined sila na maniwala din kay Lord, no? Marami po tayong teachings na makukuha dito. Unang-una, obeying and honoring our parents invoke God's promised blessings. So nabanggit po natin na kasama sa utos ng Panginoon ang igalang mo ang iyong ama at ina. Magiging maganda at mahabang iyong buhay sa lupa kapag ginawa mo ito. So kapag ginalang po natin ang ating mga magulang, sumunod tayo sa kanilang mga utos na merong good intentions, is pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kung maga yung pangako niya, tutuparin niya talaga sa atin. Pangalawa po, parents are mandated to disciple their children. Ibig sabihin po nito, kinakailangan. It is a necessary thing to do ng mga magulang na sila mismo yung mag-disciple sa kanilang mga anak. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung paghihikayat or pagmumulat sa mata ng mga anak ninyo na maniwala at manampalataya rin sa Panginoon. Kasi hindi po ang church yung dapat na mag-introduce sa mga kabataan pagdating kay Kristo, no? Ginawa po ang pamilya, ang sistema ng pamilya upang yung mga magulang mismo yung magpakita sa kanilang mga anak na totoo ang Panginoon, na ang Panginoon ay dapat sinasamba at binibigyan ng importansya sa buhay. At most
importance and priority, no? Dapat po yung parents yung unang nagsasabi sa mga tao ng ganyan. And pangatlo po, our imperfections must not stop us to grow in the Lord. So, utos nga po ng Panginoon na ang mga anak ay sumunod sa kanilang ama at ina at ang mga magulang naman ay mag-disciple sa kanilang mga anak. Despite the imperfections that they have. Kahit na merong mga pagkukulang yung both sides. Kasi may mga instances talaga na mga magulang is may pagkukulang. They may struggle sa pagbibigay ng emotional guidance sa kanilang mga anak. Or there are even circumstances na kulang yung sustentong binibigay ng magulang. Pero despite that, kailangan pa rin natin silang sunurin. That is the commandment of the Lord towards us. Utos sa atin yan. And it is something that we, as faithful believers, should conform to. Kumbaga, sunurin natin. Sa mga magulang naman, kahit na yung mga anak nyo hindi nakikinig or may ibang matitigas na ulo sa kanila, we should still disciple them. We should still do our best para sila yung mapunta sa side ng ating Panginoon. For them to develop this unwavering faith towards the God and the Lord. No? And paano nga ba natin ito magagawa? Unang-una, children should obey and honor their parents. Dapat talagang pinapangaralan natin yung ating mga magulang. In what way? Simple lang. Sunurin natin sila, galangin natin sila, unawain natin yung mga pagkukulang nila bilang mga magulang dahil walang perpekto. No? There is not a single person in this world, not a single human na walang pagkakamali. Keep that in mind pagdating sa mga magulang natin. Kapag nagkakaroon sila ng sala sa atin, they are still human. And it does not change the fact na kailangan natin silang sunurin. Ayon na rin sa utos ng ating Panginoon, no? And sa mga parents naman po, disciple your children. Kayo ang maging landas nila tungo sa mundong aware sila sa ating Panginoon. Na sila'y tunay na nananampalataya at nagbibigay ng kanilang sarili sa Diyos at sa Kanyang plano. Kayo pong mga magulang ang dapat manguna sa pagiging living testament sa kanila. Dapat nakikita nila sa inyo na you have Christ with you. Ang Diyos ay nasa sa inyo at kayo'y tunay na ginagabayan ng Panginoon. In that way, you will successfully disciple your children and lalaganap ang kingdom ng ating Panginoon, no? And lastly, let us all grow in the Lord together as a family. Hindi yung nagsosolo kayo kapag kayo lang yung, let's say for example, no? Isa ka sa mga anak. And sa ngayon, ikaw pa lang yung may pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga yung family members mo, hindi pa aware sa Kanya. Hindi pa totally nagbibigay ng faith. Hindi pa totally nagtitiwala sa Diyos. It is your duty to influence them. Kasi you should grow together as a family, no? In a spiritual way. Dapat lahat kayo sabay-sabay umangat sa mata ng Panginoon, sa relationship with Him, with the God Almighty, no? Dapat sabay-sabay nagpipray, sabay-sabay nag-aalay ng tiwala, sabay-sabay na naglilingkod sa Panginoon. Kasi in that way, na-empower yung buong pamilya. Yung blessings mag-uumapaw kasi lahat kayo nananampalataya at sumusunod sa teachings ng Panginoon. Imagine a family na lahat sila diligent, faithful sa pananampalataya sa Panginoon. Yun yung pamilyang punong-puno ng pagmamahal at pag-uunawa sa isa't isa. That is a family with a strong, unbreakable bond. Dahil yun sa blessing, sa guidance, and sa protection ng ating Panginoon. Dahil alam niya yung pamilyang yun, faithful sa Kanya.
So, it is rightful lang na i-bless niya yung pamilyang yon. So, we should do the same. We should grow in the Lord together as a family, no? So, yun lang po. Ito po ang aking daily devotion. Muli, ako si Emmanuel O. Alejandre. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.